Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampaling ko siya sa publiko. hindi, wala namang, Ngayon na. wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sasampaling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Humabol kagabi sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes bitbit ang ilang dokumentong magpapatunay umano na drug money ang laman ng bank accounts ng mga Duterte. Nagkahamunan tuloy sa pagpirma ng bank waiver na ikinainit ng ulo ng dating Pangulong Duterte. Hindi naman nauwi ang tensyon sa Kamara sa hamunan ng suntukan. Pero pipirma lang daw ng waiver ang dating Pangulo kung pipirma rin ang mga kongresista. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nag-init sa Quadcom hearing matapos hamuning pumirma ng bank waiver doon mismo. Drug money raw kasi ang laman ng kanyang mga account ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Pangulong Bongbong Marcos hahayaang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung yan ang kanyang gusto. Pero hindi pa rin daw siya makikipagtulungan sa drug war probe ng korte. Typhoon Ophel naglandfall na sa Cagayan. Matinding pag-ulan nararanasan na ngayon sa lalawigan. Republican Party ni President-elect Donald Trump kontrolado na ang US Congress. At excitement is in the air sa Araneta City dahil sa bonggang Christmas tree lighting. Galit na galit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hamunin siyang pumirma ng bank waiver sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara kagabi. Ayon kasi sa staunch Duterte critic na si dating Senador Antonio Trillanes, bilyones ang halaga ng drug money sa mga bank account ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Zandro Ochoa. Pasado alas 7 kagabi nang muling uminit ang pagdinig ng House Quadcom ng talakayin ng sinasabing bank accounts ng pamilya Duterte. Humabol sa pagdinig kagabi si dating Senador Antonio Trillanes na iprinisinta ang dokumentong ginamit niya sa kaso laban kay Duterte na nagpapakita ng umano'y 2.4 billion pesos na joint bank accounts ni Duterte kasama ang mga anak na mula umano sa isang drug lord. Matagal na ang alitan ni Trillanes at Duterte. Nagtapat pa sila sa halalan noong 2016 kung saan si Duterte ang nanalong Pangulo ng bansa. Kung dati si Duterte lang ang punteriya ni Trillanes, ngayon kasama na ang buong pamilya. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. Pero dahil questionable kung paano nakuha ni Trillanes ang naturang dokumento, tinanong ang dating Pangulo kung handa ba itong pumirma ng bank secrecy waiver. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pero nang tanungin kung pwede na itong pumirma, Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President?
Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko siya sa publiko. hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi Matapos ang pagdinig, hamon ng dating Pangulo, Lahat na gusto kong ituro dyan, pati yung nakaupo doon sa harap ko. Bakit ako lang? hati ang dalawang chairman ng Quadcom sa hamon ng dating Pangulo. Bakit? If I am under investigation, maaari, no? Kung merong kaso, bakit? No? Bakit? When he made the statement na he will sign the waiver, alam naman nga natin na dapat tingnan natin muna, ano ba, totoo ba yun? O patawa ba yun? Joke ba yun? O hindi kaya, hyperbole ba yun? Hindi natin, that's why, kaya nga ang sagot ko kanina, kung maaari, dapat pag-aralan muna natin kung ano yan. Hindi naman kami yung under investigation. Kaya talagang mahirap din pong gawin yung yung sinasabi niya. Ako, kung ask niya, papipirma ako kasi personal kami dalawa. Pero hindi to yung buong members at ang mga chairman natin. Hindi nagbabago ang pananaw ng liderato ng Quadcom sa issue ng International Criminal Court at hindi pa rin sila makikipagtulungan dito. Hindi naman malinaw kung a-attend pa rin ang dating Pangulong Duterte sa susunod na pagdinig. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC. At makakausap po natin ngayon si dating Senator Antonio Trillanes. Senator, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Miss Pinky, at sa ating mga viewers. Senator, ano ho ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Nagbabluff siya perme, hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga, tinagat ko po yung hamon niya, o sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context sa mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account, pero nung marami na pong naghulog na mga individual dun sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts, inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami doon sa BPI Julia Vargas branch. Opo. Para i-disprove na hindi hindi lalagpas daw ng 200 milyon. Pero hindi po siya sumipot, ako po sumipot, no? Tapos hindi na nila nilabas yung yung statement of account dun sa accounts niya. Tapos binaon niya na sa limot. Pero palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Ganun na po yan. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon. Kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, halika, tama ho ba yun? Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. So ganun po yan si Duterte. Ngayon, nung ginawa niya po yan sa akin, nung inakusahan niya ako na meron akong bank accounts daw sa Singapore, ako po, pumirma ako kaagad ng waiver. Opo. Tapos pumunta pa ako sa Singapore, sinama ko yung media at narinig nila mismo doon sa bangko sa Singapore na hindi totoo na may bank account ako ron. Ganun po ang paraan para i-disprove. Pero itong ginagawa niya, sabihin, talagang maliwanag na totoo yung sinasabi ko po. Senator, ano ho kaya ang kahihinat na nito ng inyong sinasabing ang bangko?
hindi lamang ng dating Pangulo, kundi ng kanyang pamilya, ano po, na you allege that it's drug money. Tama ho, no? Na napunta dito sa mga bank accounts? Opo, kasi dun sa mga nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet ay binibigyan ng dividendo nitong isang drug lord na mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy tuwing 6 na buwan ho, no? Every 6 months nagdidibidendo. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check. Kaya meron po tayong money trail at paper trail. Lahat po ito ay makikita po ito kung sakaling ahantong sa impeachment. Yung kaso ni Sara Duterte, lalabas po yan. At hawak po ng mga bangko yan, both yung hard copy at soft copy. Pero sa susunod na hearing po, pinapatawag po natin si, ni-request natin sa Quadcom na patawag nila si dating Overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang kasi yun pong, nung nag-file ako sa Ombudsman, ginawa kong ebidensya itong bank accounts na ito. At dahil doon, nag-imbestiga siya, humingi sila ng kopya sa AMLAC mismo at parehas yung nakuha na dokumento. So, na-validate niya yung dokumentong ginamit ko. Yung hawak niyo po. Kaso, ang ginawa ni Duterte, nung nalaman niya umuusad yung investigasyon laban sa kanya, tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po lumabas ang pangalan ni Deputy Ombudsman Carandang dito po sa Quadcom hearing. Senator, briefly, meron ho ba kayong impormasyon kung kailan or kung maglalabas ng arrest warrant ang ICC? Especially, sir, sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta na kayo bukas para imbestigahan ako. Ang masasabi lang po natin, base sa impormasyon natin, meron pong mga major developments before the end of the year. Pero kung yung actual warrant po ang pinag-uusapan, baka mga early next year na po yan. Ano kaya yung mga major developments, sir? Antabayan na lang po natin within the next few weeks po. Okay, ito pong show of force naman ng mag-amang Duterte dyan po sa Kamara. Kahapon, ano po ang inyong reaksyon dito? Siguro, they're trying to project na united sila. Pero yung congressman nilang anak ni Duterte, yun ang dapat pumunta ron. Congressman siya Di ba? Pwede siyang makapagbigay ng mga niya doon, mga opinion. At pwede rin siyang magtanong. Kaso, ganun Ganun po yung mga suwail na anak ni Duterte. Okay. Former Senator Antonio Trillanes, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Hahayaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung talagang gusto niyang humarap sa ICC. Hindi man makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC drug war probe, naniniwala ang isang political analyst na iniwan na sa ere ng Administrasyong Marcos ang dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Matapang na hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na simulan agad ang investigasyon sa kanya at sa di umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs. Sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute ng ICC noong 2019, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi haharangin ng kanyang administrasyon si Duterte sakaling humarap ito sa ICC. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala ng kaming desisyon yun.
Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimeng nangyari bago umatras ang bansa sa Rome Statute. It just so happened that the preliminary examination was opened before we withdrew from the ICC. So that was February 2018. We withdrew March 2018, 1 month after. 1 year after naging effective. And now they're saying that, oh, maybe you should have done the investigation prior. But for us, the preliminary examination was already a matter under the consideration of the court. And therefore, we should continue with that. Mas pinalinaw naman ng Department of Justice ang posisyon ng gobyerno sa posibleng pagtugon sa Interpol. Kahit umatras na raw ang Pilipinas mula sa Rome Statute, patuloy pa rin ang pagiging miyembro nito sa Interpol na maaaring maging daan para sa kooperasyon kung kinakailangan. Ibig sabihin, sakaling maglabas ang Interpol ng Red Notice kaugnay nito, kakailanganing ikonsidera ng pamahalaan ang naturang request bilang bahagi ng established protocols sa law enforcement. Una na itong nabanggit kamakailan ni Justice Secretary Remulla, pero muli itong naungkat ng mismong Malacanang na ang nagsalita tungkol sa Interpol. Kasabay ng pagharap ng dating Pangulo sa Quad Committee hearing kahapon. Ayon sa isang analyst, political move daw ito ng palasyo, lalo na't sumulpot ang mag-amang Duterte sa hearing kahapon. Una, alam nila pag-uusapan niya sa Quadcom. At alam nila yung magiging asta ni Digo. Ikalawa, ay ang tingin ko is a manifestation na malapit na. No? Malapit ang alin, sir? ICC. Okay. Yung pag-serve ng warrant. Pinakamaaga na raw na paghain ng warrant kay Duterte ay bago matapos ang taon. Indikasyong posibleng matagal na raw nilaglag ng palasyo ang dating Pangulo sa ICC. Matagal na. Matagal na. Since late last year, nung sinabi ni Remulla na pwede nang pumasok ang ICC as tourists. Yan ay ibang-iba dun sa statement nila earlier last year, no? Noong January, na hindi papapasukin ang ICC. Para maisulong ang pag-aresto at pagsakdal sa mga nasa likod ng EJ case, kailangan umanong makipag-ugnayan ng ICC sa multilateral security agencies katulad ng Interpol. Isang hakbang na maaaring maghatid ng hustisya para sa mga biktima. Para sa Agenda, Hannah T, BNC. Sinagot ng PNP ang ilan sa mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa pagharap niya sa Quadcom ng Kamara kahapon. Handa rin daw ang PNP na tumulong sakaling tuluyan ng ipaaresto ng ICC ang dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Nagpasalamat ang PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil malaking bagay daw para sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs noong kanyang administrasyon ang 1 milyong pisong ipinangako nito bilang paunang tulong sa kanila. Nirerespeto naman daw ng PNP ang naging pahayag ni Duterte sa Quadcom kahapon na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni PNP Chief Romel Marbil na tila iniwan ng dating Pangulo sa ere ang mga pulis na apektado ng war on drugs. This is a welcome development dahil kung matatandaan niyo po, nagbigay po ng kanyang pahayag ang ating Chief PNP na nung nakakaang administrasyon, particularly from 2016 to 2022 ay marami po tayong pulis na talagang humakap sa mga legal challenges. Maraming nakasuhan, some of them were dismissed in fact, some of them were convicted and eventually incarcerated po sa ating mga detention facilities. At yan po yung direction ngayon, ma'am, ng ating Chief PNP to provide legal assistance sa mga pulis po natin. Dagdag pa ni Fajardo, mula January 2017 hanggang December 2022, meron ng 1,214 cases na natulungan ng PNP Legal Service. Nakapag-represent din sila ng 4,033 sa iba't ibang legal forum. Paliwanag ni Fajardo, sa dami ng mga kaso ay kapos na ang pondo ng ahensya pantustos dito.
karapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Mahigit 1,000 po ang naapektuhan nito pong at ang kampanya against sa illegal drugs. Mahigit 300 po ang namatay, 975 the latest count po ang nasugatan. Aside from that ay mahigit 300 po yung may mga hinarap na kaso, may mga na-dismiss po, and again like I said, may mga na-convict po. Handa naman ang PNP sakaling ipaaresto ng ICC si Duterte matapos ng hamunin ng korte na bilisan ang investigasyon sa kanyang war on drugs. Nauna nang sinabi ng Malacanang na obligadong tumulong ang Pilipinas kung idadaan ng ICC ang mga request nito sa Interpol. So personal po niya itong take po. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Ganito rin daw ang nangyari nang arestuhin sina former Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, dating Representative Arnulfo Teves at pinakahuli nang maaresto ang Indonesian scammer na wanted sa kanilang bansa. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC. Naghain ng resolusyon si Senadora Risa Hontiveros para imbestigahan ang naranasang problema ng ilang GCash users kamakailan lang. Layunin nitong tingnan ng iba pang mga issue at scam na hinaharap ng financial technology or fintech sector na isa sa mga main driver ng economic growth ng bansa. Ayon sa Senadora, malaking bahagi na ng buhay ng milyon-milyong Pilipino ang mobile financial services at kailangan ng batas para sila'y maprotektahan. Ang GCash ng mga Ayala ang pinakamalaking fintech player sa ngayon sa buong Pilipinas. Handa raw ito makipagtulungan sa anumang investigasyon. Kagabi sa Agenda, sinabi ni GCash Vice President for Corporate Communications Hilda Makilan na naresolba na ang ilang unauthorized transactions na dulot ng isang system error. Yung pong mga customers natin, artista at mga regular po na mamayan ay naibalik na po kaagad ang pera in less than 24 hours. Overtime po kami nagtrabaho over the weekend kasi alam namin ay importante po to para sa kanila. Isolated po itong kaso na to at ang amin naman pong sasabihin ay 24/7 nakabantay po kami. Kaya naman po namin nabantayan, na-detect po namin, nag-imbestiga kami at immediately ni-resolve po namin ito. Dismayado ang ilang senador sa pagtapyas ng Kamara ng 10 bilyong piso sa budget para sa AFP Modernization Program. Ang detalye sa Agenda Report ni Agatha Gregorio. 7 proyekto ang maapektuhan ng pagbawas ng 10 bilyong piso sa pondo ng Armed Forces Modernization Program sa 2025. Sinabi yan ni Senator Bato de la Rosa sa plenary debates ng Senado ukol sa budget ng programa. Dati nang hinimok ni de la Rosa ang Senado na ibalik ang bilyon-bilyong piso na tinanggal ng House of Representatives. Ito'y nasa 40 billion pesos na lamang mula 50 billion. These are projects concerning cyber systems, and projects for forward support equipments and aviation engineering equipments, additional aircraft, joint tactical combat vehicles, and radar basing support systems. So ito yung 7 projects that would be impacted by the reduction of our modernization fund by 10 billion pesos. Ikinadismaya ni Senator J.V. Ejercito ang pagtapyas na yan dahil hindi man lang daw maabot ng bansa ang minimum credible defense posture nito dahil sa taon-taong pagbawas ng budget ng AFP modernization. Dapat 2023 pa lang, Horizon 3 na tayo. That focusing on our external defense already. Dapat 2023, especially now with the precarious situation in the West Philippine Sea. As I mentioned earlier, we are not here hindi naman natin inaambisyon na tapatan po ang China.
in terms of military might. Sila po ay superpower, tayo po ay third world country. But again, we do support, of course, the aim of the armed forces to have that minimum credible defense posture. I'll make my own amendment also to augment further, aside from proposing that the 10 billion budget cut be restored. I would really propose that the budget of the armed forces AFP modernization be augmented so that we can catch up already with the Horizon 3. Ani De La Rosa, nasa zero pa ang completion ng Horizon 3 phase ng programa para sa modernisasyon kahit na ito ay dapat para sa mga taong 2023 hanggang 2027. Dagdag ni De La Rosa, yan ay dahil ngayong taon lang daw ito inaprubahan. Pero ang Horizon 1 naman daw 99% complete na at inaasahang makukumpleto ito sa 2026. Pero ang Horizon 2 nasa 23% pa lang ang completion rate at nakikitang sa 2029 pa ito aabot ng 56%. Ang kabuuan naman ng National Defense Department ay may ipinanukalang 2025 budget na higit 265 billion pesos. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC. Update naman sa lagay ng panahon, humina sa typhoon category si Ophel nang maglandfall ito sa Bagao, Cagayan kanina. Mula signal number 5, ibinaba na rin sa signal number 4 ang silangang bahagi ng lalawigan. Pero babala ng Pag-asa, makakaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan ng Cagayan at ilang pang mga lalawigan sa Luzon tulad ng Isabela, Batanes at Ilocos Norte. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar na gawin ang lahat para siguraduhin ang kanilang kaligtasan. At hindi pa man din tapos ang pananalasa ni Ophel, maaaring pumasok na ang Tropical Cyclone Manyi o Bagyong Pepito sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong gabi. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Cagayan. Makakausap po natin si Governor Manuel Mamba. Governor, magandang gabi. Kamusta po kayo dyan? Teka mo na, hindi ako si... I see. I think that's Governor Rodito Albano. Governor Albano? Yes. Yes, this is Pinky, sir. Pasensya na po. Dalawa ho kasi kayong kakausapin namin at kayo po ang nasa linya ng telepono ngayon. Magandang gabi, Governor Albano. Pinky, yeah. Wala. Okay. Kamusta ang sitwasyon dyan po sa Isabela? Wala pa naman. Hindi pa naman kahapon yung isang bagyo rumagasa sa Southern Isabela. Ngayon, hindi pa namin alam kung paano yung nangyayari dito. Okay. Sorry, sir. What do you mean hindi nyo po alam kung anong nangyayari dito? Can you expound on that, sir? Wala pa. Hindi pa rumaragasa, Pinky. Diyan sa Isabela. Sa Isabela po. Naka-monitor kami ngayon, wala pa. Okay. Wala pa mga reports, umaraw kanina, so wala pa masyado. Okay, so at least that's good news, sir. Yes, very good news. Yeah, so far. Sometimes yung mga iniimbitahan mong bagyo, punta dito eh. Nakakabuisit eh, hindi naman namin iniimbitahan. Dalaw sa amin eh. Oo, nakakailan na rin po, Governor, kayong tinamaan ng bagyo dyan sa Isabela at gayon din nga po sa Cagayan. So far, that's good news that naging maaraw pa po ngayong araw. But however, ano ho ang abiso sa inyo ng Pag-asa? Baka ho biglang mamayang gabi o kaya madaling araw bukas? Yun ang minsan ina-expect namin na maaga, minsan naman wala. Minsan naman lumagpas na. So, Hindi talaga namin alam, Pinky, kung ano nangyayari, lalo na kung sunod-sunod dito mga bagyong basta binomonitor lang namin, Pinky, yung pagtaas ng ilog, yung water source, Yes, but so far... Pero naka-preposition naman, everything is under control, everybody is ready, nobody is not in alert. So, yung anxiety lang na nangyayari sa amin, ang medyo it's taking toll
it's taking toll do sa mga tao namin. I can imagine, Especially yung sir. mga rescuers, Opo. At saka but anyway, we'll just do our best and let God do the rest na lang. Governor, yung ilan sa inyong mga kababayan dyan, meron na hubang nailikas? Marami. Lagi nililik. Hindi, ngayon po. Dahil po dito sa... Lalo na sa mga low-lying areas, nakalikas na sila. But nakahanda naman yung marami naman kami mga naka-preposition ng mga goods para sa kanila. At marami na rin nag-donate, Pinky. Maraming philanthropists katulad nila Ramon Ang, nila Aboitis. Naka-ready na lahat sila Zamora. So marami na rin. Tapos kami rin, nakapaghanda na rin kami. Marami pa kami mga yeron, mga naiwan. So hintay na lang natin pagkatapos ng mga bagyo, pag dumaan na sila lahat, saka tayo mag-a-assess at saka tayo magbibigay kung ano man ang kailangan ng ating mga kababayan. Governor Rod, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyong opisina, especially po siguro tomorrow, no? And the next couple of days. Yes, But we wish you well, kasama po ng ating mga kababayan dyan sa Isabela. Maraming salamat, Isabela Governor Rodolfo Albano III. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Cagayan. Makakausap natin si Governor Manuel Mamba. Magandang gabi po, Governor. Ay, magandang gabi, Ma'am Corina, at magandang gabi din po sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Governor, kumusta na po ang lagay ng panahon dyan sa Cagayan? Dyan po ba nag-landfall si Ophel? Ay, opo. Kaninang 1:30 ng hapon, nag-landfall po dito sa bandang Baggao. At kanina nga po ay malakas ang ulan, malakas din ang hangin. At hanggang ngayon din po, no, we're hoping na lalabas na rin po ito, no, dahil kanina lang ay malakas pa rin po ang hangin hanggang bandang Santa Ana, at may nakakausap din po ako kanina doon. Okay, so malaki po ba ang pinsala sa inyong lalawigan? Ay, sunod-sunod ho kasi ito, Ma'am Corina, no? It started with Julian, Christine, no? And then, ang pinakamatindi po na tumama sa amin kay Marce, no? In the northern coastal towns of Cagayan. Yun po ang talagang malaki ang pinsala. Although, ang flooding po namin is also caused by Nika, no? Na galing sa Isabela, Vizcaya yung tubig. At nag-cause din po ng flooding, especially in the southern portion ng Cagayan po, no? Especially in Tuguegarao City and yung mga karatig bayan sa Tuguegarao City. But anyway, humuhupa na ho ito at we're hoping na tuloy-tuloy ang paghupa dahil dumadating na naman po si Pepito, and we're hoping sana po na hindi magdadala ng maraming ulan. Ito po ba ang kauna-unahang pagkakataon na sunod-sunod talaga ang mga bagyong bumayo diyan po sa Cagayan? Yeah, tama po yun. No? 4 po itong sunod-sunod. No? Noon po, meron din pong mga ganito, pero yung tumatagal lang talaga, no? From southern Cagayan, no? Paakyat siya. Yun ho, nagdadala ng maraming tubig. Katulad nung 4 years ago, yung mega flood namin sa Ulysses. Pero ito po ay sunod-sunod po kasi. Kaya although hindi ho tumama on the same route, so kahit papano po ay may respite naman, no? Kaya hindi ho naging mega flood. But we're still hoping po na yung Pepito hindi magdadala ng maraming tubig dito sa amin. At nagkaroon daw po kayo ng forced evacuation. Ano po ang ibig sabihin nun? Ilang pamilya po ang inilikas? Marami po ang nililikas namin pag ganun. Although ngayon po, no, konti na po ito. About 2,500 plus lang po ang evacuees na nasa evacuation centers. Ngayon, nagbabalikan na rin yung iba. No, nagpo-force evacuation ho po kami. No, of course, ina-anticipate namin yung storm surge. Pag tinatamaan yung northern coastal towns namin, ina-anticipate din ho namin ang flooding along the Cagayan River pag ang bagyo ay pumapasok sa Isabela, Vizcaya, or Quirino, or Nueva Vizcaya. Pag diyan ho pumapasok kasi lahat ho ng tubig ng region 2 ay papunta ng Cagayan. No, kaya ang laki po kasi ng river basin ng Cagayan River.
at dito lahat nagbagsak sa amin. Kaya nagpo-force evacuation po kami in areas na in geohazard areas, no, either one, mga erosion areas, no, of course flooded areas, and of course ganoon din po yung storm surge areas po, no. These are, alam naman na po ng mga MDRRMOs at mga disaster brigades natin, alam na rin naman po the kind of hazard that they have to address pag nangyayari ito sa atin. Ayun, grabe ano. Pero may report na po ba tayo sa halaga ng pinsalang dala ng mga bagyong ito? Well, po ito, nag-accumulate po no? Sa the latest namin nung March, umaabot na pang, kasi sunod po ito, no? It's the whole province now na nagsasuffer, especially on the tracks, about 1.4 billion po inabot nun. Iba po yung sa ngayon. No, mag-a-add up at mag-a-add up po ito. Ganun din po yung infrastructure, especially the schools, no? Yung mga roof ng mga schools natin, no? Kasi mas malakas masyado at sana tignan nila yung design ng mga schools natin dahil nakikita ho namin na pare-parehas yung klase ng damage sa mga schools, the roofing, no? Especially yung mga senior high schools na matataas. No? Dapat tignan nila yung design nun. And of course, mga bahay po, no? Yung Marse natin, about 1,900 ang reported na totally damaged houses in the northern coastal towns of Cagayan, and about 29,000 of partially damaged houses po. At kahit paano po, no, ay malakas din ang loob namin dahil galing naman yung ating mahal na presidente dito last Sunday, and he assured us of continuous help na makukuha ng provincial Cagayan po, especially yung mga residents dito. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Cagayan Governor Manuel Mamba. Samantala, panibagong petisyon para mapawalang bisa ang partnership ng COMELEC at Miro Systems. Inihain na sa Korte Suprema. Yan, susunod sa agenda. Traffic check tayo ngayong Thursday rush hour sa Katipunan University Road. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan both lanes. Nag-ikot muli si Pangulong Bongbong Marcos sa ilan pang lalawigan na tinamaan ng sunod-sunod na bagyo. Sa Oriental Mindoro, naghatid ang Pangulo ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng sama ng panahon. Higit 4,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Nagtungo rin si Ginoong Marcos sa Cavite para mamahagi rin ng financial aid. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. Simula nitong nakaraang buwan, sunod-sunod na bagyo ang ating naranasan. 4 na magkakaibang bagyo na sabay-sabay na namuo sa West Pacific, kasama rito ang bagyong Marce, Nika, ngayon yung Ophel. Hindi man natin mapigpigilan ang pagtama ng mga bagyong ito sa bansa, maaari naman tayong gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito. At habang papalakas ng papalakas sa mga bagyo, inatasan ng Pangulo ang DENR at DPWH na rebisahin na ang flood control master plan ng bansa. Ayon po sa Pangulo, kailangan na itong gawin sa lalong madaling panahon dahil lumalala na ang epekto ng climate change. Bilyon-bilyon na ang inilaan ng Administrasyong Marcos para sa flood control project. Para naman sa DPWH, DOTR, DOST, DTI at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, inuulit ko po, pag-aralan at suriin nang mabuti ang ating mga kalsada, tulay at iba pang istruktura upang matiyak natin ang dekalidad, ligtas at handa ng itong mga strukturang ito laban sa pagbabago ng panahon.
Nakahanda na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa maaapektuhan ng bagyong Ophel at paparating na bagyong Pepito. Nasa linya natin ngayon si Francis Folve para sa kanyang agenda report. Francis? Hello, Francis. Okay, balikan po natin si Francis Folve tungkol po dito sa ating pag-uusapan tungkol sa bagyo. Sa ilang saglit po lamang. Sumugod sa Korte Suprema si dating Caloocan Representative Edgar Erice para muling hilingin ang pagpapawalang bisa ng joint venture ng COMELEC at South Korean pole service provider na Miru Systems. Ang basehan ni Erice, malaki ang naiwang butas ng pagkalas ng St. Timothy Construction sa joint venture, kaya dapat na matapos na rin ang buong partnership. Anya, wala nang umiiral na legal na net financial contracting capacity sa Bids and Awards Committee ng COMELEC. Nauna nang naghain ng petisyon para sa temporary restraining order si Erice laban sa naturang kontrata noon pang Abril. Hindi naman daw uurungan ni COMELEC Chairman George Garcia ang bagong petisyon ni Erice. Ayon kay Garcia, natugunan na nila ang naunang petisyon ng dating congressman at handa muli silang sagutin ang supplemental motion nito ngayong araw. Nananatili pa rin daw na buo ang kumpiyansa ng COMELEC sa Miru Systems kahit nawalan ito ng isang financier dahil tumulong din ang iba pang local partners. Anya, hindi mapipigil ng petisyon ang kanilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Pinaghihinala ang suicide bomber patay sa labas ng Brazil Supreme Court. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe northbound naman. Yan yung northbound. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Ay nako, gayon din sa southbound lane. Nakahanda na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa maaapektuhan ng bagyong Ophel at paparating na bagyong Pepito. Nasa linya natin ngayon si Francis Folve para sa kanyang agenda report. Francis? Corina, ayon sa Office of Civil Defense, meron ng mga pamilya na nag-evacuate dahil sa kalalasan ng bagyong Ophel. Pero magpapatupad na rin sila agad ng preemptive evacuation sa mga lugar na may mataas na banta sa papasok na bagyong Pepito. Target na magpatupad na ng evacuation sa Bicol at ilan pang lugar sa Regions 2, 3, 4A, 4B, Region 5, 6 at 7. Kabilang dito ang mga barangay na maaapektuhan ng daluyong o storm surge at areas na posibleng magkaroon naman ng landslide. Nilinaw din ng OCD na hindi naman ito sapilitan pero mas mainam na sumunod para maiwasan ang problema. Bilin din kasi ng Pangulong Bongbong Marcos na target parati ang zero casualty kapag may bagyo. Ayon kay DSWD Director Chris Matay, merong projected na halos 100,000 na pamilya o 18,799,11 na individual na posibleng maapektuhan ng bagyo. May standby fund naman na nasa mahigit 80 million pesos at nasa 1 bilyong pisong halaga ng food and non-food items. At may stock pa may stock pa na 2.1 million pesos. May pauna na raw na 20,000 food packs na naipadala na sa Bicol Region at masusundan agad ito ng 20,000 pa. Marami ring nakalaan na mga relief packs sa iba't ibang rehiyon na handa nang ipamahagi sa mga maaapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng DOH na handa na ang mga ospital at health aid sa mga evacuation centers. Sa ngayon ay wala naman daw silang naiulat na mayroong nagkakaroon ng hawahan ng mga sakit at may nakaantabay na mga gamot sa mga nangangailangan ngayong panahon ng bagyo. Corina? So sa ngayon, sapat naman ang supply sa Francis dahil sunod-sunod yung bagyo na pumasok dyan. Tama, Corina, no, na nilinaw sa atin ng mga
PDRRMOs at maging ng OCD na mayroon pang mga nakalaan na mga food packs dahil dito mga nagdaang bagyo may mga natira pa at nagpadala na rin itong OCD ng dagdag pa na mga relief packs at mga food packs para nga doon sa mga posible na maapektuhan itong mga darating pa na magkakasunod. Ayun, so ngayon, pagkatapos ang OFEL, ang kanila namang pinaghahandaan ay ang maaaring hagupit ni Bagyong Pepito. Handa na ba sila? Tama, Corina. No? At yun nga, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang paghahanda. Ang sinabi sa atin ng OCD, simula bukas ay magpapatupad na sila ng preemptive evacuation. At ang target nga nito, dahil sa posibleng pumasok itong Bagyong Pepito, ay hanggang sa Sabado ng umaga ay pupuntahan nila, susuyurin na nila itong mga lugar na apektado o posibleng maapektuhan ng bagyo para magkaroon na ng evacuation at para maiwasan na nga yung problema na hatid ng mga bagyo. Maraming salamat. Hari Nawaya na ang pinakahuli itong si Pepito. Maraming salamat, Francis Folve. Patay ang isang pinaghihinalaang suicide bomber na nagtangkang pumasok sa Supreme Court ng bansang Brazil. Ayon sa investigasyon, naunang narinig ang pagsabog sa parking lot malapit sa court building. Maya-maya lang, nagtangka ng pumasok ang lalaki sa gusali kung saan naganap na ang ikalawang pagsabog na kanyang ikinamatay. Nangyari ang insidente 5 araw bago ang high-stakes G20 summit sa Rio de Janeiro na susundan ng state visit ni Chinese President Xi Jinping. Tila wala nang makakapigil sa Make America Great Again agenda ni US President-elect Donald Trump. Kontrolado na kasi ng Republican Party ang US House of Representatives at ang Senado. Naging formal na ang majority ng partido sa House matapos nitong makakuha ng 218 seats. Ilan sa mga inaasahang prioridad ng Republican Party ang pag-extend sa mga tax cut ni Trump, ang pagpondo sa US-Mexico border wall at maging ang pagbuwag sa Department of Education. We have a very well-designed playbook. We will get that work done and we'll move into the new Congress with excitement and delivering on the promises that we have made to the American people. We're grateful to be working in hand with President Trump and to take this energy into the new year. Panalo naman bilang susunod na Senate Majority Leader ang Republican Senator na si John Thune. Kasama sa kanyang mga plano ang mabilis na pagkumpirma sa mga cabinet picks ni Trump. Mayroong 52 Republicans sa 100 seats sa US Senate. It's a new day in the United States Senate, and it's a new day in America. The American people have loudly rejected the failed policies of the Biden, Harris, Schumer agenda. And this Republican team is united. We are on one team. We are excited to reclaim the majority and to get to work with our colleagues in the House to enact President Trump's agenda. Mainit na tinanggap ni US President Joe Biden sa White House si President-elect Donald Trump. Ito ang unang pagkakataon na magkita ang dalawa matapos ang isang bitter campaign para sa halalan noong Nobyembre. Narito ang agenda report ni Eugene Adalia. Well, Mr. President-elect and former President Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, good. Welcome. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Malayong-malayo ito sa ilang taon ding bangayan sa pagitan ni US President Joe Biden at President-elect Donald Trump. Matatanda ang tinawag ni Biden na threat to democracy si Trump. Incompetent naman ang bansag ni Trump kay Biden. Pero sa meeting nila sa Oval Office, smooth transition ang pangako nila sa isa't isa. Ayon din sa White House, cordial at substantive ang pag-uusap nila Biden at Trump. It's really important to note, and you're going to hear me continuing to say this over and over again, the importance of having a smooth transition, and importance of having an orderly transition. The president respects the will of the American people and wants to make sure that occurs. That is what he believes the American people deserve.
Tradisyon ng pag-welcome ng President-elect sa Oval Office pero hindi ito ginawa ni Trump kay Biden noong 2020. Kumbinsido kasi si Trump na natalo siya noon dahil sa malawakang dayaan sa halalan. Para sa agenda, Eugene Adalia, BNC. Maliwanag ang gabi sa Araneta City dahil sa fireworks at bonggang Christmas tree lighting. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa mga pauwi ng Fairview, matatagalan kayo dahil heavy traffic na sa Commonwealth Tandangsora. Break muna sa royal duty si King Charles ng Britanya para manood ng Gladiator 2 sa London. Dumalo ang hari sa world premiere ng pelikula sa Leicester Square. Suot ang kanyang tuxedo at bow tie. Nag-post pa ito sa red carpet at binati ang cast at crew ng sequel sa tanyag na 2000 movie ni Ridley Scott. Tampok dito sina Paul Mescal, Denzel Washington at Connie Nielsen. Ipapalabas ang Gladiator 2 sa UK bukas, November 15. Mapapanood naman ito sa Philippine Cinema simula November 20. Handa na sina boxing legend Mike Tyson at YouTuber turned boxer Jake Paul para sa kanilang heavyweight match bukas sa Texas. Magtutuos ang dalawa sa loob ng 8 rounds kung saan masasaksihan ang pagbabalik ni Tyson sa ring matapos ang halos 1 dekada. May patutsada naman si Paul kay Tyson sa pagkawala ng boxing license nito dahil sa pagkagat sa tenga ng kanyang kalaban noong 1997. I'm not getting my shit bit off on Friday night, so I got my diamond spiked ear covers right there. I'm just ready to fight. You know, I've said everything I had to say. There's nothing else to say. I'm just looking forward to fighting. Hindi naman pinansin ni Tyson ang banat ni Paul pero giit niya hindi siya matatalo sa laban. Malapit na ang Pasko kaya back to school ang mga aspiring Santa sa London. Mula sa pag-practice ng kanilang ho, ho, ho hanggang sa pagkabisado sa mga pangalan ng reindeer, lahat yan ay pinag-aaralan pala para maging isang ganap na Father Christmas. Meron ding rules na kailangang sundin at isang tanong na bawal mabanggit. And surprisingly, you shouldn't actually ask them what they want for Christmas because most children have written you a letter. And if you're asking them what they want for Christmas, you're basically saying you haven't read their letter, which is rude. You read the letter and you know. So every child that comes in, I would say, how lovely to see you again. Always again, because you saw them last year. How lovely to see you again. And yes, now this year, I think, and then you tell them what they want for Christmas. Damang-dama na rin ang Pasko sa tinaguriang City of Firsts matapos ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa Araneta City. Naroon ngayon si Sujin Kim. So Sujin, anong makikita ng mall-goers dyan ngayon sa Araneta City? Yes, Corina, Christmas time is here at maliwanag ang gabi dahil papailawan na nga ang 75-foot Christmas tree na taunang tradisyon talaga dito sa Araneta City na lalong pinakislap ng ilang celebrities kaya't nagmisulang concert grounds ang bahaging ito ng Araneta Center. Pinangunahan ito ni Uncoverable Star Vice Ganda, gayon din ang mga lokal na opisyal ng Quezon City at pinalamutian ang Christmas tree ng 20,000 Christmas balls, 8,000 Christmas lights at 3,000 pine garland. Tampok naman sa selebrasyon ng ilang mga palamuti na homage sa Fiesta Carnival na isang sikat na pasalang dito sa Araneta City noong dekada 70 hanggang 90. Nagliwanag din ang kalangitan dahil sa mga bonggang fireworks display. Corina, dinadayo talaga to ng mga tao at masaya silang nagtitipon para dito. Ang iba pa nga ay galing Cavite at Bulacan.
1981 pa kasi nagsimula ang tradisyong ito at inaabangan talaga taon-taon. Ang tema ngayong taon ay Christmas Gift, Making Memories, na ibig sabihin kapag ikaw ay naparito, siguradong may mababaon kang happy memories at unforgettable moments. Nag-enjoy din ang ating mga kababayan sa performance ng ilang mga celebrities na tulad ni Josh Cullen at PBB Grand winner Fiang Smith. Corina, dahil payday na nga para sa iba, nagsana rin ang mga tao dito sa Araneta City para na rin magpakuha ng litrato sa Christmas tree at mag-bonding-bonding kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. At yan muna ang latest mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo, Corina. Okay, maraming salamat sa iyo, Sujin Kim. Siguradong lahat ng mga malapit dito sa Cubao, mula sa norte ay magpupuntahan na dyan sa Araneta City. Maraming salamat. Naku, kapunta nga dyan. Oo nga. Alam mo, sabi nga nila, Pinky, the earlier you start, the better. At saka makakatipid ka kung maaga kang magsisimula sa pagbibili ng mga regalo. Ikaw ganun ka? Alam mo, ikaw hindi ka ganun. Hindi talaga. Hindi ka ganun. Wala pa nga akong Christmas tree. Pag-iisipan ko yan this weekend. Ay, ang Christmas tree ko mula Oktubre nandyan na. I know. I know. Pati sa regalo. Correct. Yung kanyang regalo is, ikaw nag-wrap. Diba? I wrap it myself at darating na yung sayo next week. Bibigyan din kita. Thank you. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.